sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan talaga sa buhay natin ay nagkakamali tayo sa mga desisyon na ginagawa natin. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Nagmamahal ng maling tao. Ang masaklap kapag kasal kayo ay wala kang kawala. Nakatali ka na sa kanya habang buhay. At kahit gusto mong makipaghiwalay o magbagong buhay, hindi mo na magagawa kasi may karapatan na siya sa iyo. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lorna. Nadiskubre ko ang inyong YouTube channel dahil sa pamangking kong loyal subscriber mo. Sa katunayan, kahit napakinggan na niya ay inuulit pa rin niya dahil sa ganda ng mga kwento ninyo. At eto nga, kinumbinsi niya ako na sumulat sa inyo upang ibahagi ang aking kwento ng buhay na ayon sa kanya ay kapupulutan daw ito ng aral. Nangako naman ang pamangkin ko na ipapadala niya ang sulat ko sa inyong tanggapan. Sana'y mapili po ninyong i-feature sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut, bata pa lamang ako nang makaranas ng hirap at pang-aapi. Pinalayas kami ni na lolo at lola sa aming tinitirhang bahay noon, kaya ilang taon din kaming naging palaboy-laboy sa daanan. Hanggang sa naging illegal settlers kami. At dahil miyembro kami ng Kadamay, isang pamilya namin, sa illegal na umukupa noon ng isang abandonadong subdivision na para sa mga veteranong sundalo. Pero hindi rin kami nagtagal noon dahil pinalayas din kami ng gobyerno noon. Nilagay kami sa isang relocation site sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Pero umalis din kami kasi walang kuryente, walang linya ng tubig at malayo sa aming kabuhayan. Para mabuhay kami. Pinasok ng aking ama ang ilegal na gawain. Naging drug courier siya. Pero yon ang magbibigay pala sa amin ng matinding bangungot. Pinatay ang mga magulang ko nang walang kalaban-laban ng mga pulis sa mismong harapan ko. Matinding trauma ang inabot ko noong mga panahong yon. Pero wala ni isa ang tumulong para mawala ang takot at pighati ng puso ko. Nang sumapit ako sa edad na 18, ay naging biktima naman ako ng pang-aabuso at panggagahasa. Mula sa aking tiyuhin at 4 na lalaking pinsan na 5 hanggang 7 taon ang tanda sa akin. Pero Papa Dudut, kahit kailan ay hindi ako nakatikim ng hustisya at nanatili yon sa aking dibdib hanggang sa ngayon. Kinalaunan, dahil na rin sa matinding kahirapan ay pinasok ko ang pagbebenta ng laman. Doon ko nakilala si Bruno at minahal. Pagkatapos ay binahay ako ni Bruno. Noong unay itinuring niya akong parang tunay na asawa. Ngunit lumipas ang ilang taon ay nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin. Palagi niya akong sinasaktan sa tuwing nagtatalo kami. At may pagkakataon ding kinukulong niya ako sa kwarto. Minsan sa kulungan ng aso, Papa Dudut.
Halos mabaliw ako noon sa pagmamaltrato ni Bruno sa akin. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang aking asawa na may kasamang ibang babae. Hindi ko maitago noon ang selos habang parang bulati kong kumapit ang babae sa mga braso ni Bruno. "Sino yung babaeng kasama mo?" Usig ko kay Bruno. "At saka anong ginagawa niyan dito?" Tanong ko pa sa aking asawa. "Siya si Joyce," sagot ng magaling kong asawa. "Babae mo?" Tanong ko sa kanya na nanunuri. "Ang lakas ng loob mong dalhin ang kabit mo sa bahay natin?" Ang sabi ko habang umiinit na ang aking ulo dahil sa selos. Pero lalong nag-init ang ulo ko nang magsalita ang kabit ni Bruno. "For your information, Lorna, dito na ako titira sa bahay ni Bruno. Total naman, nagmamahalan kaming dalawa. Dapat lang na magsama na kami sa isang bahay. Dito na titira si Joyce kasama natin. Kaya ikaw, tumabi ka dyan." Ang sabi ni Bruno sa akin sabay tabig sa akin. Halos mawala na ako ng balanse noon. Sa pagkakataong yon ay umiyak na ako sa sobrang galit at selos. "Hindi ako papayag na tumira ang babaeng yan dito, Bruno. Asawa mo ko," protesta ko. "Hindi mo ko asawa kasi hindi naman tayo kasal. At saka pwede ba? Huwag mo nang questionin ang kapangyarihan ko. Basta dito natitira si Joyce," sabi ni Bruno sa akin habang pinapakita sa akin na siya ang batas. Papadudot wala akong nagawa noon kundi ang hayaan na lamang si Bruno sa gusto niya. Kapag tumutol pa kasi ako, lalo lang niya akong sasaktan. Aaminin kong naduduwag ako sa aking asawa. Kaya hanggat maaari ay kinikimkim ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko sa halip na lumaban. Pero minsan naisip ko na parang mali yung ginagawa kong pagsasawalang kibo dahil umaabuso na ang aking asawa at ang kabit niya. Palagi nila akong sinasaktan at inaalila sa bahay. Lalo na si Joyce na kung makautos sa akin akala mo siya ang reyna ng bahay. Tulad na lamang isang gabi, katatapos ko lamang maglinis ng bahay, nang tawagin ako ni Joyce. Agad naman akong lumapit para alamin ang kanyang ipag-uutos sa akin. Siyempre umasa siyang reyna at inutusan niya ako na para bang siya ang nagpapalamon sa akin. Sinunod ko na lamang ang utos ng kabit para wala ng gulo. Pero etong si Joyce, umahanap ata talaga ng butas para magalit at sigawan ako. Napiko na ako noon at nagpakita na ako ng galit sa kabit. "Sumusobra ka na? Akala mo kung sino kang mag-utos sa akin?" Ang sabi ko noon sa kanya. Pero hindi nagpasindak ang malditang kabit sa akin. "Ano, lalabanan mo ako? Baka gusto mong masapukan namin ni Bruno," pagbabanta pa nito sa akin. Sa pagkakataong yon ay ibinaling ni Bruno ang atensyon niya sa amin. "Lorna, sundin mo na lahat ng inuutos niya sa'yo. At saka binabalaan na kita. Kapag nagsumbong sa akin si Joyce na pinapakitaan mo siya ng hindi maganda, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo na isinilang ka pa," banta din niya sa akin. Papadudot mahal na mahal ko noon si Bruno. Kaya masakit sa akin na tratuhin niya ako ng ganon. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang asawa at ibinigay ko naman ang lahat. Ngunit ang isinukli niya sa akin ay iba yung paghihirap at pagdurusa. Nang dumating sa bahay si Joyce, sa buhay namin ni Bruno ay naging kalbaryo na ang buhay ko. Bukod sa pambubugbog mula sa aking asawa, ay pang-aapi ang ibinigay sa akin ng babaeng yon.
Hindi ko naman na makuhang lumaban dahil takot ako kay Bruno. Hindi ko naman makuhang umalis sa bahay dahil mahal ko nga si Bruno at handa akong magpakamartir para lamang sa lalaking yon. Bukod kina Bruno at Joyce ay naging kalbaryo din ang buhay ko dahil sa ina ng asawa ko. Palibhas ay hindi niya ako gusto para kay Bruno kaya ginawa niya ang lahat ng klaseng pang-aapi sa akin para lamang umalis ako sa bahay na yon. At ang masakit pa, lantarang ipinakikita sa akin ng ina ng asawa ko na mas gusto niya ang kabit kesa sa akin. At kapag nakikita niya ako ay wala siyang ibang bukang bibig kundi ang laitin ng buong pagkatao ko. Kapag hindi mo pa pinalis ang tangang babaeng yan, ako na mismo ang magpapalis sa kanya. Hindi ko na masikmura na manirahan pa ang babaeng yan sa bahay na pag-aari ko. Palaging sinasabi ng biyanan ko kay Bruno, Papa Dudut, tinis ko lahat ng pangapi nila sa akin. Araw-araw nila akong binubugbog, sinasampal, kinukurot at nilalait ang buo kong pagkatao. Pero naging manhid ako at sa halip ay ipinagpapasa Diyos ko na lamang sila. Umaasa pa rin ako noon na isang araw ay magbabago sila ng pakikitungo nila sa akin at tanggapin nila kung sino ako. Pero sa huli ay nagkamali ako at lalo silang naging malupit sa akin. Sa kabilang banda ay hindi ako hinayaan ng Diyos na malugmok lamang sa pangapi dahil ibinigay niya sa akin ang isang kaibigang magiging sandigan ko sa lahat ng pagsubok na pinagdaraanan ko. Si Edgar. Matagal ko lang kaibigan si Edgar, siya ang tumulong sa akin para makalis ako sa bahay ng rapist kong tiyuhin at mga pinsan. Dati siyang construction worker at noong panahong kinailangan ko ng tulong. Palagi siyang nasa tabi ko. Naging mabuting kaibigan si Edgar at dahil sa binata siya at walang masyadong malalapit na kamag-anak. Tinulungan niya ako pagdating sa pera. Pero syempre nahiya din ako sa kanya kaya nagpa siya akong tumayo sa aking sariling paa. Ayun nga, pumasok ako sa pagpupokpok. Nang malaman ito ni Edgar ay nagalit siya sa akin. Sinubukan niya akong ilayo sa masalimuot na buhay pero hindi siya nagtagumpay dahil doon din naman talaga papunta ang patapon kong buhay. Hanggang sa isang araw ay nagpa siya na lamang ako na huwag na lamang magpakita kay Edgar dahil napapansin kong pati siya ay nadadamay sa kamalasang dala ko. Muli na lamang kaming nagkita ni Edgar noong magdalawang taon na kaming nagsasama ni Bruno. Isa na siyang security guard na naka-assign sa isang bangko malapit sa amin. Natuwa ako kasi nagawang magbagong buhay ni Edgar. Samantala'y naging matalik na magkaibigan ulit kami ng lalaking tagapagligtas ko. At siyang madalas kong sabihan at hinga ng payo sa tuwing nawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Isang araw ay nagkita kami ni Edgar sa palengke at agad niyang napansin ang ilang pasako sa braso at mukha. Hindi po matago ni Edgar ang inis sa nakita niya. Makita ko lang yan si Bruno, babasagin ko talaga ang pagmumukha niya. Banta pa nito. Huwag mo na akong alalahanin. Malayo ito sa bituka, ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi mo maiiwasan sa akin ang mag-alala sa'yo. Tingnan mo yung itsura mo, Lorna. Bakit mo naman hinayaan ang asawa mo na maltratuhin ka ng ganyan? Kung ituring ka niya parang hayop. Aniya. Umalis ka na sa bahay ni Bruno. Impyerno lang ang buhay mo doon. Payo pa sa akin ni Edgar. Edgar, hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Bruno, ang sabi ko. Naiinis siya sa aking sinabi. Mahal? Mahal mo pa rin si Bruno hanggang ngayon? Ikaw, mahal ka ba ni Bruno?
Natahimik ako at aminado naman akong hindi ako mahal ng aking asawa. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Sabi niya nang mapansing wala akong imik. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking dalawang kamay. Pakiusap, umalis ka na sa bahay na yon. Alam mo, sa totoo lang nasasaktan ako sa tuwing nakikita kita sa ganyang sitwasyon. Lorna, huwag ka namang magpakamartir sa pag-aasawa mo. Ang sabi ni Edgar bago huminga ng malalim. Kung ako ang asawa mo, hindi ko gagawin yan sa'yo. Mamahalin kita ng tapat at irerespeto ko ang buo mong pagkatao. Naantig naman ako sa sinabi niyo ni Edgar. Alam ko at ramdam ko na mahal niya ako. Ngunit ang puso ko noon ay nakalaan pa rin kay Bruno. Kasi hodang sinaktan niya ako at nilapastanganan ang buo kong pagkatao. Papadudot, pinagpatuloy ni Edgar ang pagmamahal sa akin bilang kaibigan. Siyang naging sandigan ko sa mga problemang pinagdaraanan ko. Ngunit walang magawa noon si Edgar dahil ng mga panahong yon ay nagbingi-bingihan ako at sinunod ko pa rin ang aking puso. Kahit sinasabi na ng isipan ko na isang malaking katangahan ang ibigin ang isang katulad ni Bruno. Pinagpatuloy ko pa rin makisama kay Bruno kahit na wala na siyang respeto sa akin. Ewan ko ba, pero nagpakatanga ako ng sobra sa kanya. Sa kabilang banda nang malaman ni Bruno na madalas ako makipagkita kay Edgar ay pinagbubugbog niya ako. Ang sakla pati si Joyce ay nakisama pa sa pananakit sa akin. Gustuhin ko mang lumaban ngunit nag-iisa lamang ako. Bukod sa naunahan ako ng takot. Nang mga panahong yon ay isa lang ang hinihiling ko sa Diyos. Ang mamatay. Papadudot nagpatuloy ang kalbaryo ko sa kamay ng aking asawang si Bruno. Bukod sa madalas niya akong pagbuhatan ng kamay ay tinotorture din niya ang isipan ko. Madalas niya akong lait-laitin at ipahiya sa maraming tao. Sa tulong din ni Joyce ay ipinamukha sa akin ni Bruno na ako ang pinakawalang kwentang tao na nabubuhay sa mundo. Samantala habang naglalaba ako ay hindi ko na namalayang lumapit si Joyce sa akin at nagsimula itong mang-asar. Nung una ay pinagpapasensyahan ko lang siya at hindi ko na lamang pinapansin. Pero mukhang napiko ng kabit sa pandededma ko kaya muli niya akong sinabunutan at sinaktan. Hindi ko gusto yung binabaliwala ako ha. Hindi uubray ang kamalditahan mo sa akin. Galit niya sa akin. Pagkatapos ay hinila nito ang aking buhok. Sinubukan kong manlaban ngunit sadyang mabilis si Joyce at agad niyang nahawakan ang mga braso ko. Hindi mo ko kaya, Lorna. Siguradong talo ka lang kapag lumaban ka pa sa akin. Hindi nagtagal ay binitawan at tinulak niya ako na siyang pagbagsak ko sa sahig. Bagamat nasasaktan pero pinigilan kong ipakita sa kabit na nasasaktan ako sa kanyang ginagawa. At kahit naiiyak na ako ay pinigilan ko talagang umiyak. Umaasa ka pa rin ba na mahal ka ni Bruno? Panunuya niya sa akin. Lorna, kahit na anong gawin mo, di mamahal ni Bruno ang isang katulad mong tanga, no? Isa ka lamang babaeng mababa ang lipad. Kinuha ka lang ni Bruno mula sa basurahan. Kaya kung ako sa'yo, mag-impake ka na at lumayas na ng bahay na ito. Para sa akin na ng buong buo si Bruno. Pagkatapos ay umalis na ang kabit at naiwan ako sa isang sulok. Parang basang sisiw at umiiyak ako habang hawak-hawak ang mga parte ko ng katawan na nasaktan. Papadudot hindi sa duwag ako sa kabit pero kahit nalabanan ko siya ay sigurado namang sasaktan lang ako ni Bruno. Hindi ako takot sa kabit pero sa asawa ko ay oo. Kaya sinikmura ko na lamang ang lahat ng klaseng pangaping ibinigay sa akin ni Joyce. Samantala aminin ko na sa puntong yon ay nawawala na ako ng pagmamahal kay Bruno at gusto ko nang umalis sa bahay na yon. Pero hindi ko magawa dahil pinipigilan at sinasaktan ako ng asawa ko sa tuwing nagtatangka akong tumakas.
Papa Dudut, kinimkim ko ang lahat ng galit ko kina Bruno, kay Joyce at sa biyanan ko. Hanggang sa umapaw na ito ng tuluyan at nagpa siya na akong subukan ulit na tumakas. Ngunit nabigo ako dahil sadyang swapang at makasarili si Bruno at hindi niya ako hinayaang umalis ng bahay at sa halip ay madalas niya akong ikulong at ikandado sa loob ng bahay kapag umaalis sila ni Joyce para pumasok sa trabaho. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay nawala na ako ng pag-asa na makaalis sa impyernong bahay na yon. Humingi na ako ng tulong sa Diyos ngunit hindi niya ako pinakinggan at sa halip ay lalo pa akong nalugmok sa kamay ni Bruno. Doon ay unti-unti nang umapaw ang galit ko sa mga taong nang api sa akin. Kaya isang araw ay tuluyan na akong sumabog na parang bulkan. Umaga noon, nasa kusina naman ako noon at nagkataong naghihiwa ng isda na bala kong lutuin noong araw na yon. Habang sina Bruno at Joyce naman ay naghahandang pumasok sa trabaho noong araw na yon. Pero Papa Dudut, wala sa isipan ko ang pagluluto dahil noong mga sandaling yon ay pinagpaplanuhan ko na silang patayin. At yun nga, nagkaroon ako ng pagkakataon. Paglapit ni Bruno sa akin ay agad ko siyang inundayan ng saksak. Hayop ka, Bruno, dapat matagal ko nang ginawa to sa'yo. Sigaw ko pagkaraang ibaon ko sa dibdib niya ang kutsilyo na hawak ko. Nagulat si Bruno sa aking ginawa at napahandusay sa sahig. Naghihingalo pero sinubukan pa rin niyang magsalita. Lord, napakiusap, huwag mong gawin yan. Tulong! Tulong! Ngunit halos wala nang lumabas na boses sa kanyang bibig dahil patuloy sa paghahabol niya ng hininga. Pero hindi doon natatapos ang lahat, Papa Dudut, dahil pinagsasaksak ko pa si Bruno. Hindi ako tumigil hanggat hindi siya namamatay at naliligo sa sarili niyang dugo. Dapat lang sa'yo yan. Mamatay ka na. Animal ka, Bruno. Mabulok ka ngayon sa impyerno. Ang sabi ko habang pinagmamasdan ng walang buhay na katawan ni Bruno. Ngunit dumating si Joyce at nagsisigaw siya sa kanyang nakita. Pagkatapos ay tinangkapan niyang tumakas pero naabutan ko rin ng walang hiyang kabit. Halos mabaliw ito sa takot pagkakita niya sa akin ng punong-puno ng dugo ni Bruno. Lorna, maawa ka sa akin, wag mo akong patayin. Pagmamakaawa pa niya. Ginawa mong impyerno ang buhay ko. Sa palagay ninyo, maaawa pa ako sa iyo? Sigaw ko sa kabit. Napasigaw si Joy sa sobrang sakit habang pinagsasaksak ko siya ng maraming beses. Sinigurado ko talaga na hindi na siya mabubuhay. At nang masatisfied ako sa aking ginawa, ay napaupo na lamang ako noon sa sahig habang tinitingnan ng walang buhay na mga katawan ni na Bruno at ng kanyang kabit. Mamayang kaunti, unti-unting bumalik ang aking katinuan at tumambad sa akin ang parehong dugo ang katawan ni na Bruno at Joyce. Nakonsensya ko. Hindi ko akalain na makapapatay ako ng tao at sa brutal na pamamaraan pa. Napaiyak na lamang ako noon. Diyos ko, patawarin mo sana ako. Pero ginawa ko lang ang nararapat sa kanila. Yon ang huli kong sinabi. Bago ako tumayo at hinanap ang cellphone ni Bruno sa kwarto. Pagkakuha ko ay agad akong tumawag ng pulis para sumuko sa nagawa kong krimen. Papadudot niya na siguro ang pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Ang magkasala hindi lamang sa batas kundi sa mata ng Diyos. Agad din akong sumuko sa mga pulis samantala nang mabalita ng biyanan ko ang ginawa ko sa aking asawa, ayon lumusob siya. At dahil kilala niya ang mga pulis na humuli sa akin ay hinayaan ako nito na saktan ako ng aking biyanan sa loob ng presinto. Oo, Papadudot, binugbog ako ng biyanan ko. Sinabunutan at winalanghiya sa harapan ng mga pulis na nooy natatawa pa sa aking sinapit. Pero nang mga panahong yon ay manhid na ako at inihintay ko na lamang ang aking kamatayan. Samantala sinentensyahan ako ng habang buhay na pagkakabilanggo ng korte
Kaya tinanggap ko na ang posibilidad na habang buhay na rin akong malulugmok dito. Naging manhid na ako. Para na akong tinakasan ng kaluluwa. Sa kabilang banda habang nasa bilangguan ako noon ay nabalitaan ko na lamang na namatay si Edgar dahil sa isang motorcycle accident. Nang malaman ko yon sa pamamagitan ng isang kamag-anak ko na dumalaw sa akin sa piitan ay naiyak ako. Doon na numbalik ang pakiramdam ko, ang feelings ko. Doon ko na na-realize na tao na ulit ako na hindi na manhid. Sobra ako nagdalamhati sa pagkamatay ng kaibigan ko. Kaya lalo akong nawala ng pag-asang makakaahon pa sa pagkakalugmok na sinapit ko. Pero may awa din ng Diyos. Matapos ang 3 taon ay napalaya ako. Hindi ko na matandaan kung ano yung legal term. Ang pagkakatanda ko lang ay nireverse ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng korte sa kaso ko. Parang nakitaan daw ng abuse of power, parang ganun. Kaya napawalang sala ako. Eto na ako ngayon papadudot, ine-enjoy ko na ang buhay malaya. May mga nakilala kong tao na pinagkakatiwalaan ko. Tinulungan nila akong magkaroon ng trabaho. Una po ay sa ukay-ukay, pagkatapos ay naging tendera ako sa isang maliit na department store sa probinsya namin. Hanggang sa nakaipon nga ako at ginamit ko yung puhunan para makapagpatayo ng online business. Sa ngayon ay maganda ang takbo ng online business ko. Hindi naman kalakihan ng kita pero nakaka-survive ako. Nakakaupa na rin ako ng maayos na bahay at kahit na mag-isa lamang ako sa buhay, paglabas ko ay kasama ko naman ang mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan na dinadala ako sa tamang landas. Sa totoo lang, akala ko noon, wala na pong katapusan ng paghihirap ko. Pero napatunayan ko na mahal pa rin talaga ako ng Diyos. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat ko sa Kanya. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko sa inyo. Magandang gabi at sa inyong mga tagapakinig. Lubos na nagpapasalamat, Lorna. Maraming salamat, Lorna, at pinagkatiwala mo sa amin ang iyong totoong kwento ng iyong buhay. Naramdaman namin ang hirap na pinagdadaanan mo sa kamay ng asawa mong si Bruno. Nakakalungkot lamang dahil nawalan sa iyo ng respeto at pagmamahal ang lalaking pinag-alayan mo ng iyong buhay. Pero hindi sana mangyayari ito kung naging matapang ka lamang. Nahiwalayan mo na agad ang asawa mo noong time na dinala na niya ang kabit niya sa bahay ninyo. At hindi ka sana nakapatay ng tao. Ngunit hindi kita masisisi sa mga panahong yon. Marahil ang nararamdaman mo ay takot at panghihinayang na mawala ang taong minamahal mo. Pero sadyang mabait ang Diyos dahil ibinigay niya sa iyo ang mga taong pinagkakatiwalaan mo. Sa pamamagitan nila ay dinala ka pa rin ng Diyos sa tamang landas. Mga kaibigan, magsilbisa ng aral sa atin ang istorya ni Lorna. Igalang mo at mahalin ang iyong asawa. Huwag mo siyang saktan physically or emotionally at huwag mong asawahin ang isang tao kung ang layunin mo lang ay saktan ang kanyang kalooban. Kung hindi mo na talaga siya mahal at sa tingin mo ay nagkamali ka ng desisyon na mahalin siya, ay palayain mo siya nang sa ganon ay hindi kayo nasasaktan pareho. At para naman sa mga babae o lalaking may abusive na kapartner, matuto rin tayong lumaban kung sa tingin natin ay mali na ang kanilang ginagawa at nakakaapekto yon ng malaki sa iyong buhay. At kung sa tingin mo ay wala ng pag-asa pang maghilom ang mga sugat, matuto kang kumawala at huwag mong ipinit ang iyong sarili sa taong hindi ka mahal o nirerespeto bilang tao. Tandaan mo, karapatan mong mabuhay ng masaya at maranasan ang totoong pag-ibig at respeto. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sana po'y suportahan po ninyo ang Kaistorya Horror YouTube channel at ang Gianna Vlogs.
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.